nagpapabaya. Salute po sa bawat isa sa inyo. Palakpakan po natin ng Lord. Happy Father's Day! Enjoy niyo po ang araw na to, maging ang buwan na ito, sapagkat ito ay ang inyong buwan. Salamat po ng marami. So, after this po, magkaroon po tayo ng simple celebration sa ating pong mga katatayan. So, this morning, gusto ko lang po muna magbahagi, yung isang verse. Hango po doon sa Kawikaan, chapter 23, verse 24. Sabing gano'n, matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. So bilang po mensahe ko po sa mga katatayan, but anyway, hindi po ito ang ating message for this morning. So ito lang po ang gusto ko po muna sabihin, yung message sa ating mga katatayan na nandito. Ito yung sinasabi ng Kawikaan, Proverbs chapter 23:24, na kung saan ay ang mga tatay, hindi lang masasabi natin na kayamanan ng ating mga anak, kagalakan natin ng ating mga anak, lalong-lalo na kapag ang tatay ay siyang nagiging daan upang ang kanilang anak ay mamuhay ng mayroong matuwid at mayroong katalinuhan. Di mo ba? Masaya po yung mga tatay. Bakit? Kasi po, ito yung isang unang papel ng isang tatay na ang kanilang anak ay mapuspos ng karunungan, mailapit sa Diyos. Ang kanilang mga anak. Kaya po, sabi, ito po ay dapat yung mga tatay, hindi lang po talaga silang mga good provider sa ating mga tahanan, bagkus din naman sila din ang mga tatay na kung saan sila yung mga gumagabay din naman sa kanilang mga anak upang palakihin na mayroong takot. May banal na pagkatakot kay Lord. Amen? At ito yung isang magkaroon sila ng karunungan, patungkol sa Panginoon, at hindi lamang po doon patungkol sa Panginoon, at gayon din naman, higit patungkol sa Panginoon, at pangalawa lang yung mga sikular na bagay. Yung kaligayahan ng tatay, ang kanilang anak ay nakikita na nagtatagumpay sa buhay, nagtatagumpay sa pag-aaral, kasi syempre, hindi talaga basta-basta. Narinig po natin yung testimony kanina, ng akala, diba, masusustain na yung mga needs, pero hindi pala. So, kinakailangan pa rin talagang mag-effort, kailangan pa rin talagang magtrabaho. Kaya makikita po natin, na kung paano po ang tatay, yung mga magulang, ang kanya-kanyang tahanan, ay talagang masabi natin, nagsisikap sila, para mapalaki, masubaybayan, at mabigay ang nararapat sa mga anak. Kaya po, sa mga tatay, mga magulang, tayo po, number one, na tayo po ay nagpupush sa ating mga anak to achieve ng pinaka-highest achievement, which is, yung makamtan nila yung karunungan mula sa Diyos. Amen? At pangalawa, of course, kung mayroon silang karunungan sa Panginoon, pumapangalawa na yung sikular. Amen? Kasi matalino ka, of course, kapag ikaw ay matalino, ay naroon na rin, syempre, susunod na ang sikular. Nandiyan na yan na ikaw ay achiever sa klase, magaling ka sa klase, di mo ba, kilala ka ng kaklase, kilala ka ng mga admin, ng school, ng principal, your teachers, at mayroon kang magandang achievement or magandang grades pagdating sa iyong secular, or yung performance sa school. At gayon din naman ay gaganda na rin naman ang buhay. Amen? Maganda din naman ang buhay. Mayroon kang isang magandang trabaho, diba? Dahil po ang simula noon, ang ugat noon ay
ng ating mga magulang na silang nagiging gabay natin, papalapit sa Panginoon upang tayo ay upang ang ating mga anak ay lumaki ng mayroong katalinuhan. Kaya sabi doon, sabi niya, ang matalinong anak, gantimpala sa ama. Amen? So yun po yung ating reward. Kaya masasabi natin, di ba, mga nanay, tatay, kapag nag-graduate na kanilang mga anak, di ba, sasabi natin, ano po, nagtagumpay tayo kasi napatapos natin ang ating mga anak at makita natin sila, nagiging achievers, maganda ang kanilang nagiging perform sa klase at, of course, kasunod noon, isa namang magandang trabaho. Kaya po, ang challenge po sa ating mga tatay, mag-invest tayo, no? Mag-invest tayo sa kanilang mga pag-uugali. Amen? Hindi lang sa kanilang mga kinabukasan, hindi lang sa kanilang mga career, bagos din naman, kasi sabi nga, ang dulo nito ay yung karunungan nila na at magiging kagalakan niyo. Amen? So, ikaw na tatay, ikaw na magulang, ikaw ang kauna-unahang magiging masaya. Makita sila na namumuhay ng mayroong katagumpayan at naaabot nila ang kanilang pangarap dahil nagkaroon sila ng karunungan at dahil din naman sa paggabay mo sa kanila sa paglapit sa Panginoon. Amen? So palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Once again, Happy Father's Day. Ayan. So ngayon po, I want you to bring in the book of Isaiah chapter 54 verse 2 to 3. Ano po? Sabi po ganon, gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan, huwag mong liliitan. Sabi niya, sapagkat lalawak ang iyong hangganan. Amen? Sasakupin ng iyong mga mamamayan ang ibang mga bansa at kanilang titirhan ang mga lungsod doon na iniwan. Praise the Lord. So, lagyan po natin, ang ating tema ay revival before expansion. Hallelujah. So, praise God. So, kailangan po natin, ano po bang ibig sabihin ng revival? Meaning to say, alam niyo po yung revival, saan po natin nakukuha? Diba? Kung saan sa hospital ka kapag isang pasyente, praise. Kapag isang pasyente sumusubos sa hospital, emergency, kailangan niyang i-revive. No? Kailangan niyang i-revive. So kapag isang pasyente ay nasa emergency at kailangan ng revival, we need to say, ito ay, ano tawag doon, ang kanyang kondisyon ay palipas na. No? We need to say dying. No? So, yun po ang, kapag sa isang pasyente. Kapag sa isang Kristiyano naman, ay masasabi naman natin na pwede siyang parang spiritually dying, or masabi din natin na parang natutulog na espiritu. Praise. Yan. So, kumbaga, hindi gising. No? So, kapag hindi gising, of course, parang natutulog na espiritu. So, kapag sinabi po natin, kapag ang isang tao ay natutulog, wala siyang ginagawa. Tama po? Wala siyang ginagawa. So, madalang kumilos. No? Kikilos lang yan kapag kinakailangan niya bumalikwas. Ganyan, sa pagkatulog. So, ngayon, tayo din po, bago ang expansion, kasi ito yung word sa atin ng Panginoon, ano? Ng bawat isa sa atin ay makaranas ng expansion. No? Bago ang expansion, kinakailangan mo na mangyayari ang revival. Amen. So, when you say revival, we expect that God will breathe us once again to give us life, to renew
to restore our heart. Amen? Para tayo ay i-restore. Okay. So, in Psalms 85 verse 6, ang sabi po doon, ano po sabi ng Psalms 85 verse 6? Sabi niya, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Sabi po nga, lagay mo lang sa Tagalog. Pakibasa po natin sa Tagalog. Hindi mo pa kami babalik sa magandang kalagayan upang kami ay malakas sa iyo. Yan. So, ito yung sinasabi, no, ng awit. So, meaning to say, bago tayo i-extend ng Lord, kailangan muna natin magkaroon ng buhay. Amen? Kinakailangan muna natin magkaroon ng buhay. At saan manggagaling yung buhay na yun? Doon sa ating Panginoon. Kasi siya lang naman talaga nagbibigay ng kalakasan sa atin eh. Tama? Siya lang yung nagre-renew sa atin. So, bakit? Ano po ba ang pwedeng nawala sa atin? O ano po ba pwede ang namatay sa atin? Pwede kasi ang namatay sa atin yung ating passion. Tama? Yung ating desire. Amen? So, pwede po yun yung nawala sa atin. That's why we need to revive. We need to experience revival. Amen? So, hindi tayo mai-extend ng Diyos kapag tayo po ay pwedeng natutulog or pwedeng nanghihina. So, we need to ask revival first. Amen? Kailangan muna natin ng revival. Hindi tayo mapapalawak ng Diyos kapag po tayo ay natutulog. Amen? Kaya yung kanina doon sa ating extend your tent, ibig sabihin, ito yun. Ano ba yung tent? Ito yun yung ating mga sarili. No? Na kinakailangan po natin lumawak pa. Are you with me, church? Lumawak pa tayo. So, in order for us to expand, we need to become alive. Amen? We need to become alive. Ayan, tingnan mo nga yung katabi mo kung yaan pa ay alive. Ayan, kung yaan ay nangihina na, di ba, nanglalata na, kinakailangan, we need to become alive. Amen. Kaya sabihin mo, you need to become alive. Ayan, you need to become alive. Kaya, sige sabihin mo sa katabi mo, i-short na lang natin, come alive. Amen? Come alive. Na kailangan natin, ano po, mabuhay ulit. Amen. Sino dito yung buhay? Amen. Pagmalakpak nga po ang lahat ng mga buhay. Amen. So yun po, kailangan muna natin, in order for us to extend, to expand our territory, kailangan muna natin mangyari sa kalooban natin. And which is our heart. Amen? Ito muna ang magkaroon ng buhay. No? Magkaroon muna ng buhay. We need to be alive. Amen? Yan kanta, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Diba? Lagi tayo, ito yung dapat. Kasi lagi, alam nyo, kapag gusto natin, makikita mo, kapag ang isang Kristiyano ay revive, masigla, malakas, matibay, matatag. Yan. Yun po kapag ang isang Kristiyano ay revive. Yan. So sa ating pong buhay, yan po, pag sinabi po natin revival, it is God is shaking us. Amen? So that you will come alive. God will shake you. Alam niyo, minsan, kapag sa ating mga paghimbing na pagtulog, kinakailangan datnan muna tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin, mga alalahanin, mga intindihin sa buhay. At kapag mayroon ka niyan, tiyak hindi ka makakatulog. Tama? Gising ka.
maalaala mo yun, anong gagawin mo? Siguro may gustong sabihin ang Diyos sa akin. Siguro may i-reveal si Lord sa akin. So ano gagawin natin? You need to pray, you need to worship. Diba? You need to read the Word of God. Di po ba yan ang inaano natin? Di po ba? Kasi gising tayo, buhay tayo. Diba? Kaya ano po, nag-i-inquire tayo sa Panginoon at ito yung one way na tayo po ay nire-revive ng Lord. So, isang pasyente, kinakailangan mo siya lagyan ng oxygen para makatulong to breath, para makatulong siyang makahinga. Tama? Isang pasyente, nilagyan ng oxygen para makatulong maghuminga. Pero tayo din naman, mga Kristiyano, kailangan we need also the air or the oxygen, and that is, ano po, yung ating connection sa Panginoon, which is the Holy Spirit. So that we will come alive. Para tayo ay ma-revive, we need the presence of the Holy Spirit. Amen? Kung bakit ang isang Kristiyano ay nanlalata, nanghihina, tinatamad, di ba nawawala ng lasa, ano pa? Nawawala ng gana, di ba? Ito yung dahilan. Kasi hindi na natin na-acknowledge yung Holy Spirit sa atin. Paano natin hindi na-acknowledge yung Holy Spirit sa atin? We don't pray, we don't meditate the Word of God, we don't want fellowship, we don't want worship. Are you with me, church? Kaya, ano ang nangyayari? Unti-unti tayong parang natutunaw. Unti-unti tayong parang nanghihina. And then finally, makikita mo na, di ba, makikita mo nilang kapag ka ikaw ay binibisita or chinachat, hindi ka sumasagot or pwede din namang tataguan mo. Are you with me? Bakit? Kasi nga, nagde-decline na, bumababa na, tinatabangan na, nawawala na sa presence ng Lord. Are you with me, church? So, in order for us to be always revived, kailangan po natin, we need to worship the Lord, pray, always meditate the Word of God, and fellowship with your fellow Christians so that you will come alive. So, chine-check po ba natin yung ating minsan ng ating mga buhay? Buhay pa ba? Pumipintig pa ba yung puso natin sa Panginoon? Hello, church? Pumipintig pa ba ang puso natin sa Panginoon o iba na yung kanyang mga pintig? So, dapat lagi, if we want revival, kinakailangan ng puso natin, lagi natin i-check. Pumipintig pa ba ito? Nagdi-desire pa ba ito sa presence ng Lord? Nauuhaw pa ba ito sa presence ng Lord? Na-excite pa ba lagi ito? Makinig ng salita ng Diyos. Na-excite pa ba ito na laging mag-worship sa Panginoon? Diba? Kapag mayroon tayong ganong puso, then we are revived. Or, kung hindi na lang, baka tayo ay nasa survival mode na. Dalawa lang po yan. Kung wala ka sa revive, ando doon ka sa survive. Diba? Nasa-survive ka na lang. No? Nasa survival mode ka. Wala na tayo sa revival. Nasa survival na lang. Pag sinabi na lang survival, ito na lang yung makapag-pray, okay lang makapag-pray, okay naman hindi. Survival. Hello, church? Kaya ito po yung bagay na kung saan na nais sabihin sa atin ng Panginoon that we need to be in revival always in order for us to become alive in Christ and expand. Amen? Kasi hindi tayo i-expand ng Diyos kung tayo mismo sa loob natin hindi tayo nare-revive. Kaya kinakailangan mo na magkaroon muna ng expand
expansion yung ating kalooban, yung ating puso, yung ating pagmamahal sa Diyos, yung ating katapatan sa Panginoon, yung ating pagsunod sa Diyos. Kinakailangan mo na ito magkaroon ng revival. Amen? Kinakailangan magkaroon ng revival. Kaya, sige, bigay po tayo ng example, illustration, yung tanim. Ngayong tanim, kapag yung halaman, no, natuyot, kailangan natin ng alin. Ayan, katulad yan, halaman yan. Salamat sa inyong picture. So sabi niya, a dry plant is first watered, given sunlight, and rooted deep, that is revival. So yun po ang tawag natin doon. Kapag ang isang tanim, kung gusto mong muling mabuhay yan, di ba? Lanta na yan eh, oh. Halos mamamatay na siya. So, ano ang kanyang nature kapag malapit ng mamatay, nalalanta? So, dry. Are you with me? Dry, tuyot. So, kapag katuyot, wala ka nang aasahan. Tingnan niyo yung tsura. Sa Kristiyano, ganun din. Pag natutuyot na ang pananampalataya natin sa Diyos, wala ka nang paniniwalaan na gagawin sa iyo ng Diyos. Ang gagawin mo, aariba ka na lang ng mga diskarte mo. Pwede ka na lang gumawa ng mga diskarte mo. Bakit? Kasi, wala ka nang pag-asa. Kumbaga, natutuyot na, dry na, no, yung ating pananampalataya. So, ano kaya kailangan gawin? We need to water that plant. Amen? Para mabuhay at magkaroon, ma-revive yan, kailangan natin ng dilig, kailangan natin bigyan ng araw, upang ang kanyang ugat ay muling, mabuhay at magiging malalim, no? Ang kanyang ugat. So, ganun din po sa isang Kristiyano. Sa isang Kristiyano, mahirap. Kagaya po niyan, pwede pa tayo mag-repat kung gusto natin, halimbawa, gusto natin paramihin yung tanim na yan, ganyan ang itsura niya, dry, tuyot, kulang sa dilig, walang hindi na arawan, halos mamamatay. Pwede ba natin yan i-repat? Pwede pa tayo yan magpadami? Di ba, hindi natin pwede padamihin yan. Kasi kapag ang inalang natin yan, halimbawa, tinanggalan natin ng sanga at magre-repat tayo, mamamatay lalo. Tama po? So, ganun din po tayo. Hindi tayo pwedeng i-expand ng Panginoon kapag po tayo ay dry, empty, sa presence ng Lord. Hello? So, we need to be revived. So, God cares more about our roots than your reach. Kailangan ang Diyos ay concerned sa ating mga ugat. At ano po yan dapat? Ano po ba ang ugat? Ang ugat natin is yung ating relationship sa Panginoon. Kumusta? Kumusta yung ating relationship sa Panginoon pag dumating ang mga bagyo unos sa ating buhay? Survival ba tayo or revival? Nasusurvive na lang ba tayo or revive? So yun po yung ating makikita sa ating buhay. We can check that. So, nasusundan po ako? Nache-check na po natin? No? Yung ating, yung checking natin kanina. Yan. Tayo ba ngayon ay revive or survive? Kagaya ba tayo ng ganyang halaman? O yung isang halaman na pwede na siyang iripat? Yan. So, number 2. So, ano po yung una natin? Revival before expansion. We need revival. We need to become alive. Amen? Kinakailangan magkaroon tayo ng buhay. We need to experience revival. And we can experience revival through worship, fellowshipping, reading meditations on the Word of God. Amen. Number 2, we have also expansion. Based po doon sa ating talata. No? Expansion. So pag sinabi natin expansion, ano po ito?
that God wants to enlarge our influence. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumawak. Amen? Yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Amen? Hindi lang tayo come and go. Kaya tingnan niyo, praise God. Purihin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng love and action. Dahil ito yung gusto ng Panginoon. May yung mag-expand tayo. Hindi lang tayo laging nakakulong sa loob ng church. Amen? Are you with me, church? Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na lagi ka lang sa isang lugar. Amen? Ang gusto ng Diyos ay ma-enlarge yung territory natin. Amen? Ma-enlarge yung ating influence. Pag sinabi enlarge our influence, yung maabot natin yung mga tao na wala pa sa Panginoon. Amen? So, yun po yun ang gusto ng Panginoon. So, God enlarge our influence. Amen? So when you are alive, kapag tayo ay buhay na, are you with me? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Ano po ba yan? Masigla ba yan? O nalalanta na? So when God enlarge our influence, you need to be more alive, and you need always to make room for expansion. Lagi dapat tayo available. Dapat tayo laging nakahanda. Dapat lagi tayong naka-ready sa ating sa gagawin ng Diyos. Amen, sa ating pong mga buhay. So that is expansion. Kapag tayo ay handa na sa expansion, ano po, magagamit ka na ng Diyos. Hindi lang sa loob ng church, hindi lang yung ministry mo ay i-increase niya, hindi lang yung ministry mo ay kanyang dadagdagan, bagos yung faith mo, i-level up niya rin. Amen? Para tayo ay maka-abot ng maraming tao para kumilala sa Panginoon. Kaya nga, sabi dito, sa expansion in verse 2, sa ating pong key verse, sabi niya, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide and do not hold back. Pakibasa po ulit sa Tagalog. Yan. Ano po sabi niya? Ano ang gagawin? Malaki at matibay. So, pag sinabi mo, walang nag-i-expand na maliit. Amen? Meaning to say, talagang mula sa maliit, papunta sa malaki. So, yun yung expansion. So, ito ang gusto ng Diyos sa ating church. Na tayo po ay mag-expand mula sa maliit na pamilya, tayo po ay lalawa. Amen. And glory to God, ay tayo po ay isang ginamit doon sa ating Love in Action. Ano po, meron pa po tayo si Pastor Albert na siyang naging kasama natin doon sa Love in Actions. Nung Friday nandito, sila ay nagte-testimony. Sabi niya, salamat sa Panginoon. Sabi po niya, sa ating ginawang crusade, sabi niya, ang church, sabi niya gano'n, ngayon ay mayroon tayong 50 new souls. Amen. Hallelujah. Kaya congratulations sa lahat sa inyo. Amen. Dahil sa mga buhay natin, ginagamit ng Diyos. Salamat sa Panginoon at ginagamit tayo ng Panginoon doon sa mga, sa mga tao na wala pa sa Panginoon ngayon, nakakakilala na sila sa Diyos. Amen? Sa isang church pa lang po yan, ha? Ngayon, mayroon pa pong mga ibang churches din na kasama at mayroon din silang mga kanya-kanyang dala. Kaya kung may maalala po natin, di ba, mapuno-puno natin yung covered court ng Paliparan 3. Di mo ba? So, sa dami po noon. Sino po naka-witness noon? Pakitaas ang kamay? Yan. So, yun yung mga tao na yon ay dinala ng Panginoon sa mga churches, sa mga kilala nating mga churches. And to God be all the glory. Amen.
Ito po yung expansion na ginagawa sa atin ng Lord. Ang ating pinilalakihan niya, no? Yung ating ministry, ginagamit tayo sa body of Christ, no? Through crusade. Hallelujah. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Kaya sabi nga, total faith na lang din naman, no? Yung faith mo, sabi niya, yung pananampalataya mo sa Panginoon, mananampalataya ka na rin lang sa Panginoon, sabi po ganun, lakihan mo na. Amen? Lakihan mo na. Yun ang ibig pong sabihin. Gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Huwag mong liliitan. Kaya kung mangarap ka, sabi, lakihan mo na. Amen? Huwag mong liliitan. Kasi sabi nga po, kung ano yung pinaniwalaan mo, yon ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung pinaniwalaan mo na kayang ibigay sa iyo ng Diyos yung isang sakong bigas, ngayon kung kayang gawin ng Panginoon yon. Pero kung pinaniwalaan mo 1 kilo lang, yun lang din ang matatanggap mo. Nasusundan po ako? So kaya nga sabi niya, kung gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Sa ating pananampalataya, ganun din po ang ating kailangan gawin. Are you with me, church? Manampalataya ka, lakihan mo na. Amen? So ano po ba yung enlarge the place of your tent? So tayo yung tent, no? Na gusto ng Panginoon i-stretch out. Kung hindi mo pa naranasan magbahagi ng salita ng Diyos, gawin mo. Amen? Kung hindi mo pa nagagawa na bahagian ng salita ng Diyos, yung kapatid mo, pinsan mo, pamilya mo, sabi ganon, huwag mong liliitan, lawakan mo na. Huwag ka lang doon sa loob ng bahay mo. Amen? Lakihan mo na. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo. Are you with me, church? Amen. So, yun po ang nais ng Panginoon. So, expansion ang tawag po doon. So, God commands us to enlarge our influence. Dati tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita. Diba? Pero dahil nagkaroon ka na ng revival in spirit and in heart, you come alive, so you expand outside. Amen? Kasi nagkaroon na ng revival. Amen? Inside our heart, na-revive na yung ating puso at isipan, nagkaroon ka ngayon ng, enlarge the territory. Amen? Nagkaroon ka na ngayon ng expansion. Amen? So, ano po ba yung mga kinakailangan expansion? Binanggit ko na, isa dyan yung ating territory. So, 1 Chronicles chapter 4 verse 10, ano ang sabi ng 1 Chronicle? Sa mga pwedeng i-expand ng Lord sa atin, number 1 yung ating territory. Ito yung sabi ng Chronica 4, talatang 10. Pakibasa po. So, ito yung panalangin ni Jabez. Kung titignan po natin yung buhay ni Jabez, simula pinanganak na po siyang napakahirap. Pero hindi niya tinignan yung kanyang sitwasyon. Hindi niya tinignan yung kanyang pinagmulan. Hindi niya tinignan yung kanyang pinag-ugatan. Mahirap mga magulang ko, kaya ganito ako, pinanganak ako mahirap, kaya ganito lang hanggang sa pagtanda ko, mahirap na lang ako. Hindi niya inisip yun. Pagkos nilakihan niya yung kanyang pananampalataya. Humiling siya sa Panginoon. Nanalangin si Jabez sa Panginoon. Kaya sabi niya, pagpalain niyo po sana ako at palawakin ang aking nasasakupan. Sino po yung nagpipray dito niya? Lord, palawakin mo pa, palakihin mo pa yung aking pananampalataya.
ay maiabot ko naman, maibahagi ko naman ang salita mo sa aking mga mahal sa buhay, nasa malayong lugar. Di mo ba? Yun po yun, expansion of territory. Kaya si Jabez, dininig ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po, wala tayong panalangin na hindi kayang tugunin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi niya, gumawa ka, lakihan mo na, maging matibay, huwag mong liliitan. Kaya ngayon sabihin mo sa iyong katabi, pag nanalangin ka, huwag mong liliitan. Amen? So, huwag mong liliitan kapag nanalangin ka. Next. So, kapag na-enlarge ka na when we say the territory expansion, sabi nga, marami tayong mga tao na maaabot pa. Amen? Marami tayong lugar na mapupuntahan para ipakilala si Lord sa kanila. Amen? So there are more people, more places to reach for the Lord. Amen? Kaya, hindi lang tayo ganito. Alam niyo, church, ang Lord, alam natin na ang Diyos ay He is a perfect God. Amen? Hindi ito sasabihin ng Diyos na hindi natin kaya. Diba? Ilang tao yun? 700 mahigit ang taong nandoon. Wala naman tayong tulong na galing sa kung mga saang-saang mga bansa. Are you with me? Ang tulong natin ay sa Panginoon nagmumula. Amen? Kaya nagmultiply. Amen? Dahil ang ating pananampalataya ay sa Panginoon. Amen? Dahil sa buhay mo, tayo ay nagkaisa. Nagkaroon tayo ng pagkakaisang puso, nagkakaroon tayo ng isang pananampalataya, nagkaroon tayo ng isang layunin, at naganap at nangyari ang Love in Action Crusade. Nagbunga ng maraming kaluluwa. Amen? So, territory expansions. Amen. Ano pa po? Yung capacity natin. Gusto din i-expand ng Lord. Kasi marami tayong iniisip, ay, hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita. Siya na lang. Hindi pa ako marunong mag-pray. Siya na lang. Diba? So, capacity expansion, ano po sabi po? Psalms 119 verse 32, ano po ang sabi dyan? Psalms 119 verse 32, pakibasa. Wow. Amen. Praise God. So sabi po ganon, ano po ang pinagsisikapan? Yung utos na sundin. Kaya tayo po lahat, kaya po nandito tayo eh. Amen? Kaya meron tayo ganito mga fellowship kasi gusto natin, sumunod sa Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, sumusunod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Kaya capacity expansion. Ano po dyan? Ang puso po dyan ang usapan. Sa pagsunod, puso ang usapan. Amen? Kaya kapag ang puso natin matigas, kailanman hindi tayo makakasunod. Bakit? Kasi mayroon kang sariling pinaniniwalaan. Mayroon kang sarili mong isipan. Mayroon kang sarili mong ginagawa. Kaya, ano po ang nangyari? Walang expansion. Bakit? Kasi hindi tayo marunong sumunod. Minsan, nawawala tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. So we need to have the expansion of our heart, or ang sabi po ay expansion of our enlargement of the heart. Hindi po yan sakit ha, yung enlargement of the heart ha.
Hindi, dapat ay magiging malaki ang puso natin. Amen? Para sa kingdom ng Diyos. Amen? Para sa kaharian ng Panginoon, dapat doon lumalaki yung puso natin. O kagaya lang po nito, paano po natin example, yung ating pagpatayo ng ating building. Di po ba? Pagbili ng lupa, di ba? Nagkaroon tayo ng pledges, nagkaroon tayo ng pagkakaisa, hanggang sa nabili natin yung lupa na to. Pagkatapos noon, hindi lang naman huminto doon. Nagkaroon ulit tayo ng pagkakaisa, patungkol naman sa pagpapatayo. Sinimulan natin, tinapos ng Diyos. Amen? May mga pledges tayo. Sumunod, pagkatapos ng nanatayo na to, nagkaroon ulit tayo. No? Inalaw ulit ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pagpapatiles. At ngayon, eto na, patapos na rin. Palakpakan natin ang Lord because of your capacity. Amen? Extension of your capacity. Na kahit hindi natin kaya, kahit marami tayong mga bayarin, marami tayong mga alalakanin sa buhay, maraming kapos yung budget natin, pero hindi natin tinignan yun. Tinignan natin yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Expansion of capacity. Kahit hindi kaya. Kaya alam niyo po, stretching. Binabanat tayo ng Diyos. Yung ating pananampalataya, yung maliit nating pananampalataya ay lalo po niyang dinadala at pinalalawak sa malaki upang makita natin ang napakalaking Diyos natin na kayang ibigay ang lahat ng bagay na ating dinarasa. Alam niyo, na-bless ako kanina sa testimony. Biruin mo yun. Hindi siya nagsasalita. Siyang tinanong ng kanyang boss. Ano ang gusto mo? Di ba? Talagang humble lang talaga siya. Talagang, ang puso talaga niya talagang mapagpakumbaba. Kaya sabi niya, aanuhin ko ba ang 4 wheels? Sabi niya, 2 wheels na lang, okay na sa akin. Di ba? Pero sabi niya, a good, magandang magandang, anong tawag dyan? Klase. Di ba? So, tingnan niyo po yun. Di ba? Nandoon yung wisdom. Anuhin ko yung 4 wheels. Wala naman akong parking. 2 wheels na lang, pero, di ba? Maganda na klase. Amen. Palakpakan po natin ang So tayo po ay lagi lang pong dapat, sa Panginoon. Amen? So alam niyo church, bago lumawak tayo sa labas, yung puso natin ang pinalalawak ng Diyos. Amen? Yun ang pinakamahalaga. Yung puso muna natin pinalalawak ng Diyos bago tayo lumawak sa iba. Kasi kapag paglawak sa labas ang mauuna, tapos mahuhuli ang puso, pwedeng magyabang tayo. Pwedeng magmalaki tayo. Kaya, ang result niyan, pagbagsak. Amen? Kasi sabi ng Lord, wala naman talaga tayong magagawa. Di ba ba? Wala tayong magagawa. Ang biyaya ng Diyos ang sagana sa atin. Kaya nagagawa natin ang mga bagay na ito at nagiging kasangkapan natin. Kaya lahat po doon, salamat po ng marami sa lahat ng mga nagpipledge po sa ating pagpapagawa ng tiles. Alam niyo talagang nakakabiyas. Dahil makita po natin, alam niyo po, may trabaho at wala, bata at matanda, estudyante at alam niyo, may nagpipledge. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ang magbabalik po sa inyo, ng inyong pagpipledge ng ating pagpapatiles. Salamat sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. Expect more from the Lord. Yan po ang ating panalangin. Patuloy niyo pong asahan na patuloy pong ibalik sa inyo ng Diyos ng siksik-liglig at umaapaw. So that is expansion. A capacity expansion. Amen. Kasi alam niyo po, church, kapag si Lord ang magbabalik, ang tindahan mo pwedeng magiging grocery. Hello? Kasi expansion yun eh. Paglawak
i-expand ng Lord yung capacity mo. Amen? Ganon din po tayo na po, ang bawat isa sa atin. Na kung saan, kailangan po muna natin, sabi niya, yung capacity expansion, kinakailangan muna ang puso natin lumawak bago ang labas. Okay. Take note of this, church. God won't give you what your character cannot carry. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay kung yung ating response, yung ating pag-uugali ay hindi kaya. Amen? Halimbawa na, tatanungin, halimbawa si Brother Jesse, bibigyan siya ni Lord ng 1,000,000. So, anong gagawin niya doon sa 1,000,000? Sasabihin niya, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Yan. Nagiging good steward ba siya? Di ba nakalimutan niya ang Diyos? Di ba? So, yun ang ibig sabihin. God will never give you more than your character can carry. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos sa mga bagay na hindi natin kaya. Amen? Kailangan makita na kaya natin i-manage yung capacity natin, no? Sa ating pong sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Amen? So, then under na expansion, so mayroon tayong territory expansion, capacity expansion, at yung pangatlo is the kingdom expansion. Matthew 28:19, ano po sabi niya? Go and make disciples. Sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sige po, pakibasa po natin. Yan. So, ito po yung sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi lang to sinasabi sa mga pastor. Bagos sa atin po, CGCF, JTG Church, sa atin ito lahat sinasabi. Na ano sabi niya? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi o bansa at gawin silang tagasunod ni Jesus Christ. At sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. So ito po yung, sabi po ganoon, the kingdom expansion. So, time na natin ito. Na kailangan po natin that we will go in unity. Magkaisa tayo. Kaya tayo, mayroon po tayong may mga naka-line up na po tayong mga crusade. No, hinahanapan na lang natin ng schedule. No? Mayroon na po tayong Zambales susunod. Mayroon po tayong Bicol. Mayroon po tayong Iloilo. Yan po yung mga naka-line up natin crusade. Love in action. Kaya ito yun, yung sinasabi. Kaya sabi niya, go, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. O, dito pala po tayo yan, umiikot sa Luzon. Tama ba? Dito pala tayo umiikot. Wala pa tayo sa Visayas at Mindanao. Pagkatapos noon, sa ibang bansa, sa ibang lahi. Hello, church? So, ito yun. Yung kingdom expansion. Dapat maging handa tayo kasi sabi ng Lord, hindi bibigay sa atin ng Lord kapag ang karakter natin hindi carry yung bagay na binibigay sa atin. Yung ating mga pag-uugali, no? Ay hindi makakaya yung mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Acts chapter 6 verse 7. Sorry po ganon? Ayan, sige po. Pabasa po ulit. Kaya patuloy ng pangalan ng salita ng Diyos. Marami pa ang mapatagal sa Jerusalem ang naging nakasunod ni Jesus. At maraming nakali ang sumampalataya sa Kanya. Yan.
ito po yon, kingdom expansion. So ano ba yung i-expand natin? Yung una, yung ating territory. Yung pangalawa, yung ating capacity, yung ating mga kakayanan. Itong gusto ng Diyos na i-extend sa atin. At yan, alam na natin yan, ano? Nagagawa natin lagi-lagi. Sunod, yung kingdom expansion. Amen? So yun. So pag sinabi natin kingdom expansion, ito yung pagpapalaganap, no? Yung pagpapakalat ng salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus at marami rin pari ang sumampalataya sa Kanya. Amen? So, are you ready for this church? Kingdom expansion. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit kinakailangan natin? Kasi upang maraming tao ang makakasilong sa ating Panginoong Jesus. Amen. Maraming mga tent ang makakasilong sa ating Panginoon. Maraming tao ang nakakailangan sa Panginoon. Pangatlo, meron tayong preparation. So, ano po yung preparation? You strengthen before you stretch. Palalakasin ka muna ng Diyos bago Kanya babanatin. Kasi marami kapag alam niyo po, kahit nandiyan na, malakas na, pero kapag binanat na ng Diyos, nawawala. Hello? Paano po tayo binabanat ng Diyos? Diba, ito na yun tayo, na-i-stretch na tayo, na-strengthen na tayo, napalakas na tayo. Ang ganda ng ating encouragement, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, na-encourage tayo, nahamon tayo, nagkaroon tayo ng pag-asa, na-revive tayo. Dumating yung stretching ng Lord sa ating buhay. Paano yon? Yung stretching na yon. O kapatid, dapat ganito, kapatid ganito, dapat ito gawin. Nagkaroon ng stretching through alignment. Di ba? Hindi, kaya mo pa yan. Hindi ko po kaya mo yan. Di ba? So stretching yon. Ay ngayon, ipinagpipilitan mo na hindi mo kaya. Kaya ano ang mangyayari? Ano po ang mangyayari? Napuputol, nawawala sa church dahil hindi kinaya ang stretching. Kagaya po ng isang goma. Ang isang goma, kapag matagal na ang goma, i-stretch mo yon. Limitado mo na siyang mai-stretch. Kasi pag pinilit mo siyang i-stretch, anong mangyayari? Mapuputol. Di po ba? Mapuputol. Bakit? Kasi madapog, anong tawag doon? Malutong, matigas. Di ba kapag ka malutong, tumigas na yan? Matigas? So, ganun din po yun. Ang tao, isang Kristiyano, pagkatapos ng palakas ng Diyos, pagkatapos nagkaroon ng revival, tapos, ito, minsan nagtataka tayo, bakit wala? Bakit wala siya? Ano nangyari sa kanya? Grabe mag-exhort yun ng word of God, grabe mag-preach yun, grabe mag-evangelism yun, grabe talaga sa kanya lahat ay grabe. Kaya, pagdating ng stretching, talagang grabe din. Biglang pumutok, biglang naputol. Nasundan po natin yung illustration. Yung goma, kapag ang goma na luma na, di ba? Medyo matigas na yan, katigasan na. So, ganun yun. Kapag matigas yung puso natin, hindi na kaya yung stretching, bigla na lang mawawala sa ere. Bakit? Kasi bumigay, naputol, pumutok. Kaya puputok ka, mapuputol ka, pagdating ng stretching na kung saan ay talagang tawag doon, yung sagad na pag-i-stretch sa'yo. Kasi alam niyo po, yung stretching, bakit mo ba may stretching sa bawat Kristiyano? Bakit binabanat tayo ng Panginoon? Bakit ini-expand tayo ng Lord? Kasi ang gusto ng Panginoon, gusto tayo mag-level up. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo ay tawag doon, yung mababa. Diba? Hindi naman tayo mga bonsai. Amen? Tayo ay, ang gusto ng Panginoon, sabi niya, tayo ay magkaroon ng bunga.
bunga na masagana at ang mga bunga natin ay mananatili pa. Are you with me? So, yun po yun. Ano? So, church, kailangan po natin na preparation. So, ito po lagi natin hinahanda. Dapat lagi kang prepare. Diba? Kasabihan niya, Girl Scout, Boy Scout. Diba? Laging handa. So, kapag ka may mga stretching na nangyayari, mayroong mga bagay na hindi mo kayang unawain. Hindi mo maintindihan, ang hirap-hirap maintindihan. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun? Christian pa naman siya. Bakit ganun? Leader pa man din siya. Bakit ganun? Pastor pa man din siya. Yan. Huwag tayo magtanong sa sarili natin ilalagay. Ini-stretch ako ni Lord. Amen? Binabanat tayo ng Panginoon. Diba? Para makita yung ating capacity. Amen? So tayo ay ini-stretch ng Panginoon. Yan. So, next. So, ito yung sinasabi ng Isaiah chapter 54 verse 2, lengthen your cords, strengthen your stakes. No? So, ito yung sinasabi niya enlarge the place of your tent, stretch your tents, your curtains wide. Ito yung sinasabi niya ganon. So, when you say lengthen your cords, no? Habaan mo pa yung pagsunod mo. Habaan mo pa yung iyong pananampalataya. Habaan mo pa yung iyong pagpapasakop sa Panginoon. Laliman mo pa. Amen? Ang pagsunod mo sa Panginoon. Sabi niya, strengthen your stake. Ayan, strengthen your stakes. Pag sinabi, ano po ba ibig sabihin ng stakes? Kapag ikaw ay mga nag-garden ka, halimbawa, ano ba yung mga halaman nilalagyan ng tulos? Sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa. Ay, yun, ng mga iyon, kinakailangan mo ng ampalaya, di ba? May mga tulos yun. Bago yan sila magsipag-angatan, kinakailangan mayroon ka ng tulos. At ang tulos mo, di ba, dapat ay malalim, matibay. Di ba? Wala siguro nagtutulos na ganito kalaki. At ganito din kababaw. Di ba? Kaya sabi niya, lengthen your cords, strengthen your stakes. Sabi nga na, pag sinabi, strengthen your stakes, tibayan mo yung iyong tulos. Amen? So ano po ibig sabihin yan? Na ang ating, yung ating pananampalataya ay kinakailangan magiging matatag. Amen? Dahil ito yung ating foundation. Amen? Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kumakanta tayo, Christ is my firm foundation, the rock that which I stand. Sabi nga nun, everything surround me shaken. Diba? Ano yan? I've never been more loved. I put my trust in Jesus. Amen? Inibigay ko na. Ipinagkakatiwala ko na sa Panginoon. Amen? Meaning to say, it signifies your faith. Amen? Yun, pinagtibay mo yung tulos mo, you strengthen your stakes, you lengthen your cords. Amen? Kahit na mauubos na yung pananampalataya mo, but still, there's more. Kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya kinakailangan mong manampalataya, maging matibay, maging matatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? So that you will always prepare. Dumating man ang malakas na unos, bugso, sabi po ganun, yung tulos na yon ay hindi mabubuhay. Bakit? Kasi nakatatag siya, nakatanim siya ng malalim. Amen? At yung pagtanim ng malalim na yan ay ang salita ng Diyos.
bilang sa ating mga Kristiyano. Hindi ka mabubuwal, hindi ka liliparin ng hangin, hindi ka matatangay ng bagyo. Bakit? Kasi nandoon ka, nakalagay ka sa matatag na pundasyon na kung saan ay ating Panginoong Jesus. Amen? Ang kanyang mga salita na lagi nating naririnig, yun ang lagi natin. Amen? Nasa sa isip. That's why you lengthen your courage, you strengthen your stakes. Amen. Kailangan nating lakihan yung ating pananampalataya. Kaya di ba sabi kanina, gumawa ka ng, ano yung kanina sabi kanina? Yan, gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Amen? Huwag mong liliitan. So, gumawa tayo ng malaki at matibay. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Amen. So, lakihan natin yung ating pananampalataya. Lawakan natin. Amen? Alam niyo, minsan lang kasi yun nga, sa Kristiyano, alam niyo po, faith lang yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero minsan, ang liit-liit pa rin natin mag-isip. Ito lang muna kasi ito lang yung ko di ba? Sa Sunday na lang muna ako aatin kasi wala akong pamasahe. Hindi. Di ba? O Lord, bukas wala akong pamasahe pero kailangan kong umattend at makakarating ako sa church. That is faith. Di ba? And then, hakbangan mo, sumunod ka. Then you can be here. Amen? Nandito dahil sabi nga po, kapag tayo sa Panginoon, laging may revival. Amen? Hindi tayo nanghihina, hindi tayo lalata-lata, hindi tayo nanlalambot. You will always, revive. Amen? Lagi kang revival. So kapag revival yan, hindi ka magkukulang. Amen? Iba kasi yung revival, iba ang survival. Diba? Malaki yung pagkakaiba po niya. Pagka sinabi mong survival, ay kinakailangan mo pa muna ng support. Diba? Pero kapag revival, diba, mayroong supernatural move of the Holy Spirit. Amen? There is always a supernatural move of the Holy Spirit. That is revival. Okay? So, strengthen your stakes, no? Pinagtitibay natin yung ating pananampalataya. Pinagtitibay natin yung ating mga karakter. Diba? Kasi kapag hindi natin pinagtibay, yan nga. Kapag hindi natin pinagtibay, yung binanggit ko kanina, pag dumating ng bagyo, matatangay. Liliparin yan kapag hindi nagiging matibay yung ating stake or yung ating foundation ng ating pananampalataya. Then the last one, okay, ito yon. Kailangan po natin, paano po natin mapagtibay muna bago tayo mag-proceed sa pinaka-last. Example po natin yung balloons. Ito yung example ko dun sa, sa Woodtown last Sunday. So, yung balloons, para magkaroon para lumaki, lumobo, kailangan muna ng hangin. Diba? Kailangan ng hangin. So, para makita natin yung kanyang hugis. Okay? Sa atin namang buhay, para tayo lumakas, kailangan natin ng presence ni Lord. At yung air na nasa balon, kapag nilagay natin yun sa ating buhay, yun yung Holy Spirit na humihinga sa atin. Amen? So that we can be alive. Kapag yung Holy Spirit nasa sa atin. Sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, ano po sabi niya? Not by might, not by spirit, but by
but by the power. No, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. So lagi po natin alalahanin, wala talaga tayong magagawa. Kahit anong pilit mo yan, kahit anong pilit mo, anong gawin mo, wala tayong magagawa dahil yan ang sabi ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng iyong lakas, hindi sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, bagkus sa banal na Espiritu ng Diyos na laging kaya church, lagi tayo, ano po, lagi tayo, we must be always prepared. No? Lagi tayong handa. Amen. To expand. Amen. So God will never expand you beyond your elasticity. So kapag ang Diyos, hindi ka naman kasi babanatin ng Diyos nang hindi mo kaya. Kaya ka binabanat ng Lord kasi alam ng Diyos na kaya mo. Amen. Hindi ka i-strengthen ng Lord sa bagay na hindi mo kaya. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kung kailan mo kaya at kailan mo hindi kaya. So God will never expand you beyond your elasticity. Last, yung ating position. Ano dapat ang ating magiging response dito? We need to spread out for His glory. Amen? Isaiah chapter 54 verse 3. Ano po sabi niya? You spread out to the right and to the left. Yan. Sabi niya, your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Oh, praise God. So dito, sa bagay nito, no, kinakailangan natin, sabi po ganon, we will spread out for God's glory. Sabi po ganon, ginagawa po natin ang expansion ay hindi para sa atin, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, yung expansion. So, ano po dapat? Sabi niya, Deuteronomy chapter 19 verse 8 to 9. Sabi. Deuteronomy 19 verse 8. Kanya palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. Amen? Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo ngayon. Na mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumawak na ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng 3 pang bayan na tangkulan. Wow, praise God. So ito po talaga, no? Expansion. So ano po ang susi? Sabi nga nun, kailangan po tayong mag-ingat na sumunod. Doon po sa verse 8. Ayun po yung sabi niya. We need to be careful to obey. Amen? Kasi kapag sinunod natin, ito po yung mangyayari sa atin. Sabi niya, palalawakin ng Diyos yung ating teritoryo. Hindi lang yung sa loob ng church, palalawakin ng Diyos yung lahat na meron ka. Palalawakin ng Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo. Amen? So, maging tama lang yung ating motive. Now, God wants to expand us, not for our own, but for the kingdom of God. Amen? Kailangan makilala ang Diyos. Amen? Ito yung dapat sa atin. Ang ating magiging motibo, dapat makilala ang Diyos sa pamagitan natin. Amen? So, paano gawin natin? We must share the gospel. Amen? Of God.
Then another one, yung ating method natin dapat, ano po, yung ating pagsunod. Ito yung mga susi, no? Para tayo ay makapag-spread out ng glory ng Lord. Ano po? At magkaroon tayo ng isang buhay na binago. Amen. Expansion. Magkaroon tayo ng isang buhay na binago. Amen. So church, we remember that expansion need always revival. Hindi ka makakapag-expand kung limitado tayo. Kasi kapag limitado tayo, kapag binili natin i-extend, sabi nga nung puputok ka, mapuputol, mababali. Bakit? Kasi sa tigas ng puso. Amen. So, we need revival. So, pag sinabi natin revival, it is, the move of the supernatural. Amen. It is God's breath upon us. Amen. That is revival. He will give us life to become alive. Amen. Naalaala ko ngayon, diyan ko lang naalaala, sabi Dr. Semi, church, you say, when I say Jesus, and then you stand up, and you shout, come alive. Naalaala ko. Ito yung sinasabi niya, yung revival. You come alive. Amen? At church, Jesus. Come alive. Yan. So, we need to say, come alive, because Jesus Christ breathed upon us. So that there will always be supernatural move in our lives. So that is revival. So when we say expansion, ano naman yung expansion? God trusting you with His people. So kapag sinabing expansion or extend, stretching, ito yung isang bagay na ang Diyos ay pinagkatiwalaan ka ng mga tao. Amen? To lead people to Christ. Amen? To lead people to Christ. Kaya tayo, yung expansion, hindi lang po para sa atin, but for His kingdom. For God's glory. Hello, church? Are with me? So, and of course, expansion is not a promotion. Hello, church? Expansion is not a promotion, but it is stewardship. Amen? Pagtitiwala sa atin ng Diyos. Ang problema, church, maraming gusto ng expansion, pero ayaw magpa-enlarge ng puso. So we need to, kailangan po natin, yung sinabi ko, ang expansion ay mayroong binagong buhay. Amen? Mayroong binagong buhay sa expansion. So, meaning to say, character first before revival. Amen? Kasi, hindi tayo kayang i-revive ng Panginoon kung tayo mismo ang umaayaw. Hindi tayo kayang i-revive ng Diyos kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Kaya if you want expansion, revival